The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. On one occasion, a lawyer stood up to pose this problem to Jesus. Teacher, what must I do to inherit everlasting life? Jesus answered him, What is written in the law? How do you read it? He replied, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Jesus said, You have answered correctly. Do this, and you shall live. But because he wished to justify himself, he said to Jesus, And who is my neighbor? Jesus replied, There was a man going down from Jerusalem to Jericho who fell in with robbers. They stripped him, beat him, and then went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road. He saw him but continued on. Likewise, there was a Levite who came the same way. He saw him and went on. But a Samaritan who was journeying along came upon him and was moved to pity at the sight. He approached him and dressed his wounds, pouring in oil and wine as a means to heal. He then hoisted him on his beast and brought him to an inn where he cared for him. The next day he took out 2 silver pieces and gave them to the innkeeper with the request, Look after him, and if there is any further expense, I will repay you on my way back. Which of these 3, in your opinion, was neighbor to the man who fell in with the robbers? The answer came, The one who treated him with compassion. Jesus said to him, Then go and do the same. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Martin de Porres, ating suriin ang ating mga sarili at itanong natin, tayo ba ay sumusunod sa mga mabuting halimbawa na ipinakita ni San Martin de Porres nung siya'y nabubuhay pa? Alam naman natin na si San Martin ay tanyag o kilalang kilala sa pagiging maawain sa kapwa. Na kahit sino, na kahit ipinagbabawal sa kanya ng kanyang mga superiors, ay patuloy pa rin ang kanyang pag-aaruga, ang kanyang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga may sakit at mga mahihirap. Sa ating nabasang ebanghelyo, parang makikita natin ang katauhan ni San Martin de Porres sa Samaritanong tumulong sa taong binugbog ng mga magnanakaw. Marami na ang dumaan, isang pari, isang Levite, ngunit hindi siya pinansin. Ngunit ang pangatlo ay hindi nag-atubiling tumulong at binigyan ng lunas ang taong sugatan. Nung nakaalaang linggo, alam natin kung gaano kahirap at kung ano ang sinapit ng ating mga kababayan na sinalanta ng bagyong Rolly.
At hanggang ngayon, sa ating nababasa at napapanood sa telebisyon, malaking paghihirap ang kanilang nararanasan. Ang iilan o marami ang nawala ng kabuhayan, nasiraan ng bahay, at ang iilan ay nawala ng mahal sa buhay. Dito tayo ngayon hinahamon ni San Martin de Porres kung paano natin ngayon maipakita sa ating kapwa na tayo ay sumusunod sa kanyang mabuting halimbawa. Marami ang tumatangis at humihingi ng tulong. Marami ang naghihikahos. Marami ang nagugutom sa ating mga kababayan ngayon. At alam natin na kaliwat kanan ang paghingi ng donasyon. Hindi sapat na tayo'y sabihin lamang nating ipagdasal natin sila. Kailangan rin nilang mabuhay. Kailangan din nilang kumain para makaligtas. Dito tayo ngayon, hinahamon ni San Martin de Porres. Hindi nangangahulugan na malaking halaga ang ating ipagkaloob. Sapagkat para kay San Martin, kahit napakaliit na bagay lamang, kung ito ay iniaalay ng buong puso at mayroong pagmamahal, ay sapat na. Hindi nangangailangan na tayo pumaroon para iparating ang ating tulong o ang ating pagkalinga sa kanila. Maraming paraan para ito ay ating maiparating sa kanila. Walang taong mahirap na walang maitutulong sa kanyang kapwa, sapagkat ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang kakayanan para maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Sa araw na ito, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Martin de Porres, na talaga namang ating sinusubaybayan, na palagi nating sinasabing tayo ay mga deboto ni San Martin de Porres. Ito na ang tamang pagkakataon na ating maipakita at mapatunayan na tayo ay tunay na nagmamalasakit sa mga mahihirap at nangangailangan. Matutuwa si San Martin de Porres kung sikapin natin na sa ating kunting makakayanan ay ating maipaabot ang tulong sa mga nangangailangan. Kaya po kayong nandirito ngayon at mga nanonood sa ating live streaming, asahan po ni San Martin de Porres na tayong lahat ay magtulong-tulong para sa ating mga kababayan na nag-aantay ng ating pagkalinga.